ako magla-live, pero ako ay take ng mga video para i-upload po natin. Okay? Etong si Digong, aba, talagang desidido na daw dahil bugbog na si Sara sa ginagawa ng mga congressman na palalapa ng kanyang press con ay nagsalita na po itong si Duterte na siya daw po ay a-attend at sasagutin ang mga patutsada, ang mga ibinibintang daw po sa kanya, mga kababayan, tungkol dyan po sa Quadcom na sila ang pasimuno ng EJK, ng tinatawag na reward system, Davao model, at kung ano-ano pa. O ito po, pakinggan nyo. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Magandang umaga po sa inyo, Sal. Pakinggan nyo lang maigi, sabi niya, magandang umaga po sa inyo, Sal. At the back of my head, sa totoo lang, pag halimbawa totoo yung sinasabi niya, pupunta siya sa Quadcom, a-attend siya. Tapos ganyan siya magsalita. Kung yung Quadcom inaabot ng alauna sa kanilang interpolation, paano pag si Duterte ang ini-interpolate? At ganito magsalita, ilang linggo kaya tayo abutin? Di ba? Ilang linggo kaya abutin? O ilang araw Grabe ka naman, linggo? O ilang araw tayo abutin? Grabe Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, kumusta dating kayo? Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Ang kulit ni Sal Panelo. Kayo po ay nabubugbog dahil sa mga resource person na napipilitin daw. Na napipilitan magsalita. Mga kababayan, ano na kaagad? Binibira niya na kaagad na napipilitan lang daw. Ano napipilitan? Ulitin ko Co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, kumusta dating kayo? Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog. Aabutin ng siyam-siyam, no? Mamaite Baysa. Dadala ko ng kumot at unan doon pag si Digong ang nagsalita. Sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Napipilitan. Iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba? Napipilitan yatang magsalita. Alam mo, hindi tama yung ganyan na salita eh. Oo tayo, maka-PBBM tayo, maka-gobyerno tayo. Pero when do an assessment, mga kababayan, especially you are an attorney, ikaw ay isang abogado, dapat balanse ang pagsasalita mo. Hindi ka dapat one-sided na ganito. Nag-predict ka kaagad, di ba? Nag-judge ka kaagad na napipilitan lang sila. How do you say so? Eh yung unang pahayag mo nga na si Garma ay nakakulong kaya nagsasalita. Tanga ka ba? Kumpara kay Bato, kay Kerwin Espinosa doon sa Senate, merong dalawa dito na nakaharang. May dalawang nakatabi, si Aguirre at si Bato kay Kerwin. Eh itong si Garma, aliwa-liwanag, wala siyang katabi. Abogado lang niya. Ang posisyon nyo rito, kayo ba dadalo? Anytime ho. Anytime daw. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Oy, hindi natuloy sa upper house. Kung hindi na si Bato ang mamumuno doon, atin ka pa rin? Atin daw si Digong. Sir Carlos Maglasang, ano ang say mo dito? Kailangan ng konting ayuda sa mga farmers kasi hindi pa sila ani kinabukasan. The same as the mangingisda, hindi pa tiyak kung makakahuli. Correct naman.
Kaya nga tumutulong ang presidente natin dyan, no? Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds. Teka lang, may nagtatanong, apay at dapay lang SMNI. Etong SMNI na to, hindi na siya frequency. Hindi na siya frequency. Parang katulad na lang namin, vlogger na lang sila. Okay? Vlogger na lang sila. Hindi na nila i-level yung sarili nila na mainstream media. Sila ay social media na lang. Okay? Hindi na sila mainstream kasi wala na silang frequency. Kumbaga kagaya na lang namin yan. But yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships. And so, it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Sa madaling sabi, mga kababayan, ayaw niya na meron pa daw a-attend na iba. Ayaw niya pa raw na may madadamay pang iba na magtuturo pa sa kanya. Aminin na lang daw niya, ako na lang. Bakit pa magdadamay ng iba? Takot ka nga sa ICC. Si Sara nagsalita na. Ang kinakatakutan niya, kaya hindi siya tumandem at ayaw niya manalo si Lenny kasi ayaw niyang papasukin ng ICC kasi daw si Lenny sigurado direct na magsasalita against sa kanila at makikipagtulungan sa ICC para mahuli sila. Oh. Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Aha. Oh, ayan ha. Yang gusto Quadcom. nila, hindi ko gusto. Quadcom. Patawag nyo to. Tingnan natin kung buo ang yagbols nitong matandang gurang na to. Matanda na gurang pa, no? Hindi, tingnan lang natin kung baka mamaya kagaya rin to ni Baste. Sasampalin daw niya si si Torre. Pero, mga kababayan, nandun na si Torre sa Davao, hindi man niya sinampal. O, etong si Digong, ewan ko lang kung pupunta sa Quadcom. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Sige. Ganon ang... Puro yabang ka lang daw, Diggs eh. Wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako anong gusto naman, nyo itanong. kagaya ito ni Ruena, si... Regina Garma. Oy. Yung uyab. Uyab. Garma. Ha? Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma,
were specifically assigned by me to take care sa droga. Mhm. Yun ang totoo niya. Oh, mga kababayan, sa kanya na talaga nanggaling. Na totoo yung sinasabi ni Garma. Na si Garma ay nakatutok talaga sa droga. Kaya yung sinasabing reward system ay totoo. 'Di ba? Sinabi nga rin ni Bongo, si Bongo na nagsiwalat. Meron diyan na tuloy pa rin yung reward system. Pagbuhay 500,000, pagpatay 1 million, kapag nanlaban 2 million. Oh. My God, I hate drugs. Kita nyo? Sa bibig ng galing na si Garma ay talagang nakatutok sa drugs. Oh. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Mm. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako Mhm. at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi Inamin din niya. Maliwanag, inamin din niya. Na Katonying ha, wag ka nang ano rito, wag ka nang pumalag. Alam ko pumalag ka rito. So sabi niya, may narrative doon na kumuha ka ng Iglesia ni Cristo kasi sabi ni Digong, siya sa bunganga niya, totoo, kasi may tiwala ako sa Iglesia kahit na sa pera. Kaya inutusan ko, ayan na. Tapos sabi ni Tonying, alisin daw mga kababayan. Alisin. Marcoleta, ano masasabi nyo rito? Na si Digong na ang nagsasabi na totoo yun. Yung narrative, ulitin ko, para lahat tayo makapakinig. there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma Mhm. na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Mhm. Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Di totoo pala talaga yon. Yung narrative doon sa kanyang affidavit na pinakuha talaga siya ng Iglesia ni Cristo para gumawa ng trabaho. Kasi sigurado daw at may tiwala si Digong na hindi gagastusin at hindi ibubulsa. Yun ay ibibigay doon sa trinabaho o sa mga tao na gagawa ng trabaho. Babanatan ko kayo, Katonying, Marcoleta, sa mga pinagsasabi ninyo. Kahit nanay ko, Iglesia. Wala akong pakialam. Dati akong Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ako ay lamig. Hindi naman ako tiwalag. Pero yung bagay na to, na pinapatanggal nyo pa doon sa affidavit, sabi nyo sa Quadcom, tanggalin? Sino kayo para mag-utos? Yun ang sinabi ni Digong eh. Kasalanan ni Digong yan. Diba? Siya ang nag-utos. Nandoon. Ito na yung katibayan. Tapos umaangal kayo? Sabihin ninyo, tanggalin? Yun yung sinabi. Parang mga tanga. Katonying ha, ikaw alam ko pro-government ka, pero wag masyadong ulaga. Masyado kayong protective eh. Pag mali, mali. Wag na nating konsintihin. Yun yung sinabi ni Digong. Kaya isinama yung iglesia doon. Kumuha ng iglesia. Kaya kinuha itong si Leonardo. Mga tungak. Madaling sabi, Ito Mr. na. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs. Mhm. Hindi yung
magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo? Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Okay, sabi ni Digong, wala daw reward system, mga kababayan. Di ba? Narinig natin kay Bongo. Oh, eto pa, sariling pahayag ni Digong. Papakita ko sa inyo para lahat tayo, na sinungaling itong matanda na to, nagkakandabuhol-buhol na ang kanyang mga pahayag. Oh, eto, maliwanag ito, katibayan na kung saan sinabi po niya, mga kababayan, itong si Digong. Wait lang. Alisin ko lang si Chichis. Oh. Chichis pa rin. Wait po Sabi niya hindi raw inamin niya yung kay Leonardo, inamin niya yung pinapatrabaho, pero hindi niya po inaamin yung reward system. Pero if you take a look at it, tingnan niyo po ang picture na ito. Ito ay code card ni Digong. Code card ni Digong. Oh, 'di ba? Sa yung sinasabi nilang reward, walang reward diyan. Ito yung sinabi niya kanina. Hindi ako nagbibigay ng reward. Ang pinakaano sa kanila, if mission accomplished, yayayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I'll congratulate them. Pero sabi niya noong 2016, sabi ko, ilagay kita dyan pero isang kondisyon na kung may ahente ka, human agent there, na nagkakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill them personally. I want you to do the killing kasi sa iyo ko ibibigay ang 3 million if you kill them. The order is dead or alive. Paktay ka. Diba? Aviation MX crew. Ako po, buong pamilya ko ay mga INC. Ako lang talaga medyo humiwalay dahil meron pa akong sariling personal na rason. Pero ito, yung sinasabi ko po sa inyo na sinungaling talaga si Digong. Oh, inamin niya na totoo yung statement ni Garma doon sa kanyang affidavit na pinahanap niya po talaga ng member ng Iglesia ni Cristo para gumawa ng trabaho. Pero tinanong siya tungkol sa reward system, sabi niya hindi totoo, hindi raw gagawin ng pulis yan, makukulong kayo. Eh di ba, bukod dito sa code card na to, sinabi din ni Digong na huwag kayong mag-alala. Pag kayo nakulong dahil sa trabaho, akong bahala sa inyo. Hindi kayo makukulong. Akong bahala. Sabi ni Digong. Diba? Ayan mga kababayan, hindi ko naman po gawa-gawa yan. Hindi ko gawa-gawa yan. Ayan hindi ko gawa-gawa yan. Code card ni Digong yan. Sabi ko, ilagay kita dyan pero isang kondisyon na kung may ahente ka, human agent there, na nagkakalat into drugs and it comes to a fight, I want you to kill them personally. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibibigay ang 3 million if you kill them. The order is dead or alive. Diba? Maliwanag to. Mga ka-GP Natics. Kasi tayo dito, siguro sabihin ko 85% ang pinapakita ko dito sa inyo, 15% nagloloko ako kagaya nung kay Harry Roque sa 100. Pero sinasabi ko yung kalokohan ko. Pero pag ganitong bagay seryoso, ayan, may code card tayo. May ebidensya tayong pinapakita. 'Di ba? Ito, tuloy natin. Teka lang, nawala si Pidots eh. Bring their downfall. Hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na
papasok sa ganun. Mhm. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Mhm. Why would they accept that kind of agreement when it will later on? That is true. Glover yun, Barrientos. Hindi po natin sinasama ang INC dito. Dawit ang pagka-INC niya kasi INC member siya. Kinuha siya bilang INC member. Kasi yun ang qualification ni Duterte kasi nga nagtitiwala daw siya sa mga INC na ito ay masinop pagdating sa pera at hindi nila gagastusin. Yun. Pero hindi natin dinadamay as a whole ang INC. 'Di ba? Wala tayong sinasabing ganon. Kaya lang, hindi ko gusto yung sinasabi ni Tonying na alisin ang INC doon sa narrative ni Garma. Yun ang sinabi ni Digong. Umamin, oh. Oh. Bring their downfall. Mm? Magpayagan sila, bigyan mo ng pera operational funds. Pagkatapos, Mhm. from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Mhm. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. Na-establish ko na kanina, Digong, huwag ka na magpalusot. Ayan, oh, aliwa-liwanag nung sinasabi mo na kapag ito mga kababayan, ito ulitin ko lang ha, ikaw talaga pidutso. Ayan, oh, I want you to do the killing kasi sa iyo ko ibibigay yung 3 million if you kill them. The order is dead or alive. Ano nga, yayain ko magkain? Mukha mo. Kaya nga maraming pinapatay ang mga pulis nun dahil yayamanin na sila 2 million kada patay. Sa'yo nga 3 million pa pala, oh. Oh. Diba? Sabi ni Joy Libo, nakakapamura ka daw. Duterte, gusto ka na niya murahin. Oh. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mo 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yung mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5, yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi, nakikita na natin dito kahit anong gawin ni Digong, umamin na siya eh. Totoo yung sinasabi ni Garma. Kaya lang, yung madidiin siya, ano na yun eh, evasive siya. Diba? Inaano niya na kagad, dinedebunk niya na hindi totoo na may reward system. Dito pa lang sa mga pinapakita natin, hindi, mga kababayan, ano yun? Digong versus Digong? Oh. Hindi yan ang tatanggap ng pera, nahihiya. Yan lang, sabi ko, sige, kapon kayo doon. Inuman tayo. No, Sabi ni Shasha Indigwed, bar ni Bongo, ibinibigay ang rewards. Nako, doon pala, no? ating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang ayun sino na nga yun. mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo.
Totoo naman. Umaalok siya ng 3. Naku naman na, Panelo, wag mo nang anuhin. Ito na yun eh, maliwanag na to eh. Attorney ka ba, hindi mo kayang intindihin ito? Natural gagamitin namin ito. Sinabi niya yan, maliwanag oh. Diyos ko, Panelo, ikaw talaga butik eh oh. Ipapakain kita talaga sa lizard. Papakain kita sa lizard, maniwala ka. Milyon para Ah. makahuli o ang sabi ko naman sabi ko alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis kasi yung pulis trabaho nila yun eh. Kumbaga, Ay, alok sa tao. Okay, mga kababayan. Eh di lalong mali ka na dito, Panelo. Alam mo, na pag hindi pulis ang pumatay, mas mas kasalanan sa batas. Against ito sa constitution natin dahil unang, 'di ba? Ang sabi sa mga tao, huwag mong ilagay ang hustisya sa iyong mga kamay. Tapos, palusit na Panelo, baka hindi ito para sa mga pulis, para ito sa mga tao. So, ibig sabihin, inuutusan ni Duterte na pumatay ang pangkaraniwang tao ng mga drug addict? Tama? Kita mo? Pag DDS talaga, kahit attorney ka, nagiging bobo. Ulitin ko mga kababayan para magets nyo yung narrative. social media. Inilalabas nila yung isang sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano ro bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun eh. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Para daw sa mga tao. Lumulusot. Kaya lang, sa paglusot, kumunoy pa rin ang punta mo. Pero inyo mga kababayan, para lang mailusot mo si Duterte, ikaw rin nalaglag. Ikaw, officer of the court, abogado. Magaling yan si Panelo. 'Di ba? Pero mga kababayan, mali po. Sabi ng batas, ulitin ko lang, huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Bawal kang pumatay kahit kagalit mo pa yan, kahit yung pamilya mo binalasubas niyan o sabihin natin pinatay yung pamilya mo tapos gusto mong gantihan yung tao, hindi mo na pinahuli sa pulis, ikaw na ang bumarel, ikaw na ang pumatay, bawal din yun. Sa makatuwid mga kababayan, tinuturuan tayo ng mali nila Panelo. Dahil gusto lang niyang iligtas ang puwet netong si Digong, dadalin tayo sa mali. 'Di ba? Dadalin tayo sa mali para daw sa tao yung 3 million. So, sinusuhulan mo yung tao na sila ang pumatay. Ganun ba 'yon? Mali 'yon mga ka-JP Natik, sa lahat ng mga nanonood natin, mga manonood dito ngayon. Ipaliwanag nyo yan sa mga kasama ninyo. Na wala pong nakasulat sa batas na ang sibilyan ay pwedeng ipatupad ang batas. Pwede lang po, ang pwede lang sa atin, halimbawa may mga wanted, 'di ba? Pag may mga wanted, pwede po tayong tawag doon, citizens arrest. Pwede yan. O kaya, hindi naman sa wanted. Yung mga tao na nakikita natin minsan, 'di ba? Ginagamitan ng citizens arrest. Pag may mga wanted, isinusuplong natin. Pero bawal po tayo ang pumatay sa kanila. Tama, Cherry Pie Mamaril, di nagpatayan na silang lahat sa 3 million. Kung yan ay para sa tao, mag-uunahan ang tao na pumatay. Pagbibintangan lang nila, yan adik yan. Pinatay ko na po. Kasi adik yan. Di ba makukuha niya yung 3 million? Hindi para sa kanila yon, Panelo. Ito, Sal, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero Salamat po, Narcisa Bitor. Tayo naman po, nakikinig kasi tayo sa narrative. Yung atin pong tenga, talagang itinututok ko po, ginagamit ko ito
para pakinggan yung kanilang mga sinasabi at yun naman po ang ipapaliwanag ko sa inyo. Ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Maaring tama yung sinasabi niya. Ako naniniwala din na pwedeng gano'n nung una. Pwedeng gano'n nung una na bring them with me. Pag nanlaban, iligpit nyo. Kaya lang mga kababayan, nakita kasi natin bakit marami ang kumbaga na abuso sa madaling sabi. Kasi lahat na lang balita sa dyaryo nanlaban. Adik, hinuli nanlaban. Adik, nahulihan ng shabu nanlaban, patay. So sa madaling sabi, mga kababayan, maaring ito ay naabuso. Or, hindi man ikaw ang nagutos, maaring nasa baba mo ang nagutos. Or mga kababayan, tinatakpan mo lang ngayon kasi nahalungkat na, tama? Oh, nahalungkat na eh. Kung hindi nahalungkat yan, hindi mo yan sasabihin. Thank you so much po kay Ma'am Bida D sa pag-share po ng blessing. Duterte family has a narcissistic personality disorder. They need they need and seek too much attention and want people to admire. Tama po kayo. Yan yung nakikita ko eh. Ang mga Duterte talagang gusto nila sila lagi ang bida. Gusto nila yung sila yung nabibigyan ng atensyon, 'di ba? Kumbaga mga kababayan, ayaw nila nang wala po sila sa spotlight. Gusto nila sila ang pinapanginoon. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Hindi, ako, yung ganun, pananaw, tama yun. Kasi kahit ako, nung gwardiya ako, mga kababayan, kapag ang buhay mo ay nasa panganib, pwede mo nang unahan. 'Di ba? Pero, hindi ganun ang nangyari eh. 30,000 ang namatay. Thank you so much sa isa pang nag-share ng blessing kay RZ Mas Vlog. Thank you. Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyo? Dilda Pamor Panelo. Noong kapanahonan nyo na wala na ang droga, ngayon ano naririnig ninyo? Build up Pamor. Yung digmaan sa droga, yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. Tama. I would Buti alam mo. na yung buong badla, let the people make the proper decision. Alam niyo, Roberto Coliza, lahat naman sa unang 3 buwan, ako ay say, maganda yung war on drugs. Totoo. Ako maganda yung war on drugs during that time. Kaya lang, mga kababayan, kung kayo po, Roberto Coliza, ang nakaranas po, kamag-anak ninyo ang namatay, kamag-anak ninyo ang napatay
na wala namang kinalaman sa droga? Palagay ninyo po. Kayo po, gusto nyo pa rin ng war on drugs? Syempre hindi. Oh. Palibasa, hindi nyo po kasi nararamdaman. Put your shoe in their shoe, and therefore, mga kababayan, malalaman ninyo kung ano ang nararamdaman ng mga naghahanap ng hustisya. 'Di ba? Ang sabi rin po sa batas na sila mismo ang nagsasabi, protect the Constitution. What the Constitution says, mga kababayan, yung sinabi ko kanina, huwag nyong ilagay ang batas sa inyong mga kamay. At sinasabi rin sa Constitution, kaya nga inalis po ang bitay, kahit na yan ay makasalanang tunay, kahit na yung tao na yan ay talagang pinakamasamang tao na sa mundo. Pero dahil nga wala yung bitay, o kahit nandyan yung bitay, may proseso pa rin po tayo na dapat sundin. It must be with the due process. 'Di ba? It must be with the due process. We need and must follow, and we should follow the due process. Bigyan natin ng pagkakataon. Malay mo, mga kababayan. Kagaya nga ng sinabi ko, I was encountered and I have encountered one of the instant na nalaman ko sa tanan ng buhay ko. Kahit ng isang taong nakapatay, huwag nating sabihin na yan ay mamamatay tao. Hindi natin alam bakit siya nakapatay. Kasi sinasabi rin ng batas na kapag ang tao pumatay ng kapwa niya dahil siya ay under duress or kaya siya ay pinilit para pumatay kapalit ng kanyang buhay, kapalit ng buhay ng pamilya niya, pagdating po sa husgado, pagdating po sa hukuman, yang tao na yan ay napapawalang sala. Tama? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sa batas dapat kahit papaano marunong tayong umunawa. Kasi hindi natin alam, yung mamamatay tao na yan ay pumatay pala dahil kailangan niyang iligtas yung pamilya niya. Kapalit ng buhay niya, kasi kung hindi niya papatayin yung tao, siya ang papatayin, na either or nor yung family niya or yung relatives niya. Oh, bakit yun kinakatigan ng batas? Kasi sabi sa batas, mga kababayan, yun, yung tao na pumatay na yon ay napilitan lamang, hindi niya yung kagustuhan. Oh, sana po may natutunan kayo dyan. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi... So ganun din po sa droga. Sa droga, alam natin, maraming tinataniman, maraming nilalagyan, maraming isinasangkot. Kagaya po ng drug list ni Duterte. Pagkalaban sa politika, ang ginagawa nila, sinasangkot sa droga. Ang ginagawa nila, pinapatay. Ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down Oh. Huh? from public office permanently. Hindi ka na makakababa, wala ka ng pwesto. Yung ginawa ko. Hindi ka na makakababa, wala ka ng pwesto eh. Wala ka ng tinapa. Ano feeling mo, presidente ka pa rin? Ha? The toxic heart, tatay ni Kerwin. Kaya nga po eh. Yun nga nakakapagtaka. Sabi rin sa batas, very unusual na ang isang nakakulong, hahainan mo ng warrant ng search warrant. 'Di ba? Nakakulong na, hinainan pa ng search warrant. If napaka nun, mga kababayan. At Illogical. yung lahat na namatay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Hoy, wala na daw mga gago. Totoo ba? Hindi naman nawala yung mga gago. Actually, yung mga maliliit na tao natakot talaga sa inyo kasi alam nyo pinapatay ninyo. Pero yung mga malalaking tao like the Chinese drug lord, 'di ba? Yung mga gumagawa na may mga factory pa, hindi yan natakot, hindi yan nawala. Malay natin, yung nagsasalita, yung nasa harapan ko,
Isa pala. Isa pa si Muno. Di ba, Margox? Shoutout sa'yo. Okay, mga kababayan, at least na-establish